Kaugnay pa rin ang ating commemoration sa ika-29 na anibersaryo ng pagpaslang kay Senador Aquino, makakapanayam natin sa pagkakataong ito ang isang malapit na kaibigan, si dating Senador Gerson Alvarez. Magandang hapon po, Senador Alvarez. Si Kirby po ito, kasama ko po si Sandro at si Habiba. Magandang hapon sa inyo tatlo at maraming salamat sa pagkakataong nakakausap natin ng bayan, lalo na sa isang napakalagang pagbabago at pag-uusig kung paano nangyaring ang ating kasaysayan. Apo, Senador, pwede po bang pakibahagi niyo po sa amin kung paano po kayo naging malapit kay Senador Aquino noong mga panahon po na yon? Delegado ako ng Constitutional Convention noon at noong ikalawang taon ay nasama ko na at marami rin ang nakaramang katulad ko na si Marcos ay magdidiktara ng martial law sapagkat nakakuha pa kami ng dokumento na nagpapaliwanag kung paano dapat nagawin ng mga sundalo o mga detachment units pag nadiklara ang martial law. Eh nung nadating na nga martial law, inaresto si Ninoy, tinawagan ako ng Lupita, yung kapatid niya, na-aresto na si Ninoy, magtago ko na sapagkat kilala kaming tumutulig siya doon sa maring gawing magdeklara nga ng martial law. Sa marami pong bagay na pagkukulang ng gobyerno ni Presidente Marcos. At nung nakapagtago ako, at nahuli na si Ninoy, mga isang taon akong nagtatago rin, nag-issue sila ng shoot to kill order. Ngunit si Ninoy, kaibigan ko na sapagkat may programa si Lupita at yung aking may bahay, may programa rin siyang kasama si Lupita. At ang programa ni Ninoy, yung Inside sa television, napaka-popular na programa. Pagkatapos ng kanyang programa sa mga alas 8 na ng gabi yun, nagkakasama-sama kami at nagkakakwento-kwentuhan kami. Kaya nung ako'y nasa Amerika na, in-organize ko naman yung kontra Marcos. Kasama kami ni Senator Manglapos, Movement for a Free Philippines, ako Secretary General at siya bilang nakatatandang leader at presidente. At nung papunta siya sa Amerika si Ninoy, nasa California siya, tinawagan niya ako. Padre, kanya, puntahan mo ako sa aking ospital. Kapag ako'y magsisimulang lumagat, I want to walk with you, kanya. Sige, ako. Sa Dallas, ang pinag-operahan sa kanya. At nung araw na siya na magsisimulang lumagat, nandun ako at ang aking may bahay. Pinadalaw na namin siya. Senador, ano pong karakter ni Senador Aquino na naukit po sa inyong isip at nabungsod po para po simulan yung Ninoy Aquino movement naman po? Kasi meron kaming kilusan doon. Meron kasi kami sigurong mga 20 chapter sa buong Amerika. Umpisa sa Hawaii, ganyan, kung saan naroon mga Filipino-American yung susuota namin. At kami ay naglalabi sa American Congress, nagpapadala ng mga sulat. Ako ang chief lobbyist. Umpisa ng Lunes hanggang Biyernes, naroon ako sa Kongreso at kinakausap ko yung congressman, mga senador, na pinaliliwanag namin, kami ang show window ng democracy at kailangan balak ng demokrasya. Ang problema sa Pilipinas ay hindi komunista, sinasabi ni Mr. Marcos, kundi ang problema ay si Mr. Marcos. He is the problem, he's not the solution to the problem. But he wanted to be the champion of democracy. And I think the American establishment, lalo na sa State Department, quite believed in him. Because at the time, communism was raging all across Asia. Hanggang Vietnam na yan, saka si Mao Zedong nga, parang nakakagitla sa mga Amerikano. Kaya humaharap sila ng mga tao nila. Si Marcos, ang tao nila sa Pilipinas. Narito yung pinakamalaking base nila ang Air Force class at saka yung naval base, pinakamalaki sa labas ng Hawaii. Kaya nung naroon na kami, yung kampanya namin, hindi. Ang suliranin si Marcos, hindi siyang sagot sa suliranin ng lalo na sa kahirapan ng bayan namin. Senador, kung nabubuhay po kaya sakali si Senador Aquino, ano na po yung inaakala ninyong nagawa na niya para po sa taong bayan sa loob po ng 29 na taon? Ang pinakamalaking nagawa ni Ninoy ay binigyan tayo ng kapangyarihan upang magpaliwanag at usigin ang ating sariling kahinaan. Dahil kung hindi tayo may layang katulad ngayon, katulad nung mabalik ang ating demokrasya, hindi natin magagamot ang ating mga kakulangan. Democracy enabled us to criticize and self-criticize ourselves.
Saan ka nakakita ng bayang dati-dati ang presidente, pinahuhuli ka? Maaari ka pang mapatay dahil tinatago ka sa safe house. Nung bandang huli, nung nabalik ang demokrasya dahil sa kanyang pagpapakasakit, ini-impeach natin ang presidente, nabibilang natin ang presidente. Yung ganyang bayan na nagkakaroon ng kapangyarihan ng taong bayan upang parusahan ang mga nagkakasala, ay nababago sa haba ng panahon, sa loob ng henerasyon, magbabago yan. Sapagkat ang bayan natin ay bayang may kakayaan ng taong bayan upang magbago. I think we have that capacity to change. But it's been unfortunate that there have always been stumbling blocks like a dictatorship or corrupt presidents. Ngunit papalitan natin yung mga yan katulad ng itong sinagawa natin, di ba? Nag-impeach tayo, sinumulan natin kay Paring Erap. Pagkatapos ngayon, impeach na naman si Gloria. Tapos nag-impeach pa tayo ng Supreme Court Justice. Yun ang tinatawag na rule of law o batas ng kapakanan ng buong sambayanan. Hindi kapakanan ng diktador ang susunod. Kaya ang pagpapasakit ni Ninoy, binuksan niya ang karapatang pantao, ang kalayaan ng bayan, upang ang bayan mismo ang magpasya kung anong kanyang kakulangan. Kung kulang ang liderato, baguhin yan. Kung kulang rin ang marami pang bagay na katulad ng pagpapalakad sa kabuhayan ng bayan, baguhin yan. Linisin ang eleksyon sapagkat sa eleksyon ay napapalitan natin yung mga mahihinang uri o mga masasamang uring nanunungkulan. Kaya ang akin ni Ninoy ay yung pagkakaroon ng buhay ng demokrasya nasa sa atin ngayon upang lalong bigyan natin ng sigla yung demokrasya niyan. Alright. Maraming salamat po, former Senator Gerson Alvarez, sa inyo pong oras at impormasyon po na ibinigay po sa amin. Maraming salamat din po. Thank you.